Ito naman galing kay Amanda. Inilagay ako ng agency sa 90-day floating status. Bago matapos ang 90 days, binigyan ako ng bagong assignment. Pero malayo, magasto sa pamasahe at delikado ang lugar. Kaya tinanggihan ko. Ngayon, sabi ng HR, terminated na raw ako at walang separation pay dahil tumanggi ako sa trabaho. Ang tanong, may tuturing po ba na reasonable refusal ang ginawa ko dahil sa layo at safety concerns? May karapatan pa rin po ba ako makakuha o makuha ang separation pay ko matapos ang 90 days? Yan po ang tanong ni Amanda Attorney Noliver. Amanda, unang-una liwanagin po muna natin, no? Management prerogative po ng isang employer na i-transfer o i-reassign yung kanyang empleyado sa ibang lugar, no? Ngayon, kailangan po na magkaroon po ng good faith doon sa pag-transfer. Paano po ba natin malalaman na may good faith? Dapat po hindi po sobrang layo ng area of employment na paglilipatan. Kasi kapag sobrang layo po niyan, magkakaroon po ng inconvenience on the part of the employee. Ano-ano po yung mga inconvenience na yon? Una, hahaba po yung biyahe niya. At dahil malayo po yung lugar, maaaring tumaas po yung pamasahe niya at magkakaroon po yun ng loss of income. Ikatlo, yung pagod po niya ay madadagdagan po. So itong mga factors po na ito, pwede po itong magdulot doon sa empleyado na mag-resign na lang ultimately dahil nahihirapan na siya. So yun po yung kailangang tingnan kapag may bad faith po on the part of the employer sa pag-transfer, po pwede pong may constructive dismissal na nangyayari. At kapag nag-file po kayo ng constructive dismissal, hindi lang po separation pay yung inyong makukuha, kundi back wages and other money claims. Attorney Very good, Noliver. very Thank good. you. Attorney Dot. Oo. Miss Annie, ito, ang idadagdag ko lang kay Attorney Noliver. Tama siya, from one to the end, no, from the first, what he said up to the end. Ang dadagdag ko lang, kung ikaw ay tinerminate, meron po bang notice? Kasi kung wala pong ginawa na tamang procedure sa pag-terminate po sa inyo, ay baka meron pong illegal dismissal. Tingnan po ninyo yun, ha? Kasi tama naman po lahat ng sinabi ng attorney, baka naman po talagang kailangan ng employer na ilipat kayo, kung malapit lang naman, although para sa tingin nyo malayo, etc. etc. Kasi very important, Miss Annie, sa dismissal ng empleyado na magkaroon ng two notices. Yes. One is Yes. sabihin sa'yo, oo na, ikaw ay tatanggalin na kasi ganyan, ganyan, ganyan. And then, you have to be given an opportunity to respond. Kailangan pasagutin ka. Kailangan pakinggan ka ng side ng management. And then pangatlo, dapat meron kang notice rin ng dismissal at nakasulat doon ang reasons. Kasi Miss Annie, sinabi rin ito kanina ni attorney, maaring talagang ni-reassign lang siya sa malayo dahil gusto na siyang paalisin. So that's another angle. So two angles that you have to look at. First, ikaw ba ay na-dismiss legally? Na-follow ba yung procedure? Pangalawa, ikaw ba ay talagang nilagay sa malayo para tanggalin ka na at para ikaw ay mag-resign? At ang tinatawag po dyan ay constructive dismissal. Kapag meron pong illegal dismissal or constructive illegal dismissal, pwede naman ikaw nang magreklamo sa DOLE. Kasi tutulungan ka because ang ating batas ay nagproprotekta talaga sa mga manggagawa. sa labor. Yeah. Yes, Miss Annie. So yan, maraming salamat, attorney.